Bago tayo magsimula sa kabanata ay nais ko sana pindutin ang subscribe at like para sa susunod na kabanata. Pagpapatuloy sa kabanata dito ay mapupunta tayo sa planeta ng Heavenly Demon Sect District 32. Dito ay makikita natin ang malaking screen na nakikita natin dito ay ang mga labanan ng ating bida at si Elena. Na madali lang nakakaiwas ang ating bida laban sa pinalakas na internal energy ni Elena. Ay labis na nagulat ang District 32 commander na si Hong Ripek sa napapanood niyang laban. Na nasa harapan ito at namamangha na lang sa nakikita niyang lakas dahil ito ang teknik na nagmula pa sa Heavenly Demon Sect. Na may misteryosong tao ang nagsalita na napapaisip ka ba dyan na medyo familiar ang martial arts niya, tama ako diba? Na ang nagsalita pala ang walang iba na ang West Heaven Sword Matron na pumunta ito para sa pag-usapan nila. Kinikilala ko na ito ay isang antas ng Supreme Martial Arts. Hindi kailanman nakita o narinig ng bago at ngunit hindi ko maintindihan kung ano ang ibig mong sabihin sa pamilyar na espadang Matrona. Kaya ang West Heaven ay napangiti na lang sa kanya, pati ang si Jong Ripek ay wala nang masabi sa napanood niyang laban. Na napaisip ito at parang hindi mo talaga alam ang nangyari. Saka bakit mo pinahirapan ang taong iyon at lalo na sa paglahok ng Greenwood na ang tinutukoy nila ay ang bida natin. Tumugon na seryoso panloob na usapin niya ng ating sekta at kahit na ikaw ang Sword Matron na namumuno sa kanlurang langit na Cosmic Ozone, hindi ito isang bagay na dapat mong alalahanin, ang dapat ang iyong sarili. Na habang nagsisalita ito ay may kung anong atake ang tumama sa bandang leeg niya. Na ang umatake pala dito ng mabilis ay ang West Heaven Sword Matron na tumalsik nga ang dugo nito. Na ang West Heaven Sword Matron ay tahimik na naghahantay. Makikita natin ang galos na natanggap niya na tumutulong dugo sa bandang leeg ni Jong Ripek. Nagdedeklare ka ba ng digmaan na laban sa ating makalangit na sekta ng demonyo? Sa tingin mo ang mga tao ay natatakot sa pagdanak ng dugo habang nakangiti ito? Na ang commander na si Jong Ripek ay napapaisip na siya ay isang babae na hinimok ng dito pagkahumaling sa martial arts. At nilamon pa ang sariling anak na hindi siya kikilos batay sa tubo at pagkawala. Habang nasa kaliwa ang espada nito ay nagpalabas na ito ng masamang angry sa espada. Sagutin mo o mamatay ka ngayon sa aking espada, kaya papalapit na ito kay Jong Ripek. Napaisip ito na hindi magandang pagpili niya pumunta dito kahit na ang lahat ng 1,076 na martial artist ng District 32 ay sama-samang umatake, at paano nila nalaman pasan ang West Heaven Sword Matron. Kaya hindi na ako magpipigil pa, kung gusto mong bawasan lahat ng 1,076 sa kanila mas mabuting magmadali ka, tama ba ako? Sinasabi nila na ang makalangit na sekta ng demonyo ay humihigpit sa bawat pagdaan ng araw, kaya hindi na natuloy ang iba pang martial techniques. Ginamit ng di matukoy na nilalang ang isang techniques ng Demon Sect na matagal na nawala, kaya nagtaka ito sa sinasabi niya. Tumugon, ano ba ang pinagsasabi mo West Heaven Sword, habang naglalabasang ang pangmalakasang enerhiya nila? Sabi pa niya na ang ginamit niyang Sura Demon Technique ay siyang nagpabagsak na aking anak, at may kinalaman ba ito sa pangalawa sa makalangit na Demon Sect Martial Hierarchy? Kaya napasigaw ito at sabi iyon ay hindi maaaring ang Demon Heart Sura Sword Technique ay isang nawawalang martial art sa loob ng libu-libong taon. Tama ka, ito ay umiiral lamang sa alamat na walang sino man sa ating sekta ang nagsagawa nito. Hindi pa ba sapat? Hindi ko problema kung kulang ang kaalaman mo dyan. Sinabi ko sa'yo ang alam ko sa nangyari, ngayon magtatanong ulit ako. Ano ang pakay mo sa taong nasa screen? Napalingon ito sa screen habang seryoso ito. Mali ang tinutukoy mo, hindi iyon. Kundi hinabol namin ang babaeng iyon. Pagkatapos ay dumako naman tayo sa napuntahan nila na Talavatra Orbiting Star System. Na ang pinuntahan nila ay ang Mount Hua planet na magkasing tulad lang sa Earth. Kaya malapit na tayo makababa, maghanda na kayo.
Sa Huaham County ay isang maaliwalas at tahimik na planeta. Sa kanto ay wala makikitang mga tao. Pati sa itaas ay wala rin makitang mga tao. Ano ito, pati rin sa ibang parte ng Huaham County ay wala rin mga taong laman. Napatanong ang leader nila na bakit walang tao dito, holiday ba? Sabi ni Robert, sa tingin ko ay hindi, bukas lahat ng pinto ng tindahan kaya nagulat ito sa nakikita niya. Sobra tahimik ng lugar na wala man makita sign. Ang bayang ito ay higit sa 10,000 inhabitants, ngunit walang anumang palatandaan na buhay. Isang bagay ang karamihan ay nangyari para sigurado, Commander, bumaba na tayo dali. Teka lang Robert, nahihilo ako, bakit bigla ka na lang nataranta? Sabi pa ni Robert, dapat may nangyaring nakakatakot at lahat ay maaaring mamatay o tumakas habang napapasigaw ito. Sa kabila nito ay isang bilog na bola ay makikita natin si Robert na pinipilit ang leader nila na sabi ng leader, tigilan mo ko, di ako makahinga sa ginagawa mo. Tigilan mo hangga ako Robert, habang sa kabila nito ay napaluha na lang siya sa nakikita niya. Kaya natulala na lang ito dahil ay na siyang nakikita pang ibang mga tao. Kalamado lang ang ating bisa at sabi, ano ba ang nangyayari? Kung may alam ka, sabihin mo na. Wala ako alam sa nangyayari dyan. May nakita akong live signal sa Huaham County na nagulat ang dalawa sa narinig nila sa maliit na bata. Sabi pa niya, paghusga sa pamamagitan ng lokasyon, nasa loob ito ng Mount Hua Main Headquarters, sa Jauha Pavilion. Habang nagtatalo sila ay nagulat sila sa narinig nila sa Jauha Pavilion. Ba sinabi mo, hindi ba't iyon ang pinuno ng sekta ng Mount Hua na naninirahan? Nadetect ko na ang lokasyon ng isang napakalakas na signal na buhay ngunit isang tao lamang. Kaya wala na nasabi ang dalaga at tumahimik na ito sa nalaman niya. Pagkatapos sa gabing tahimik na puno ng mga usok, halos wala na makikita pang mga tao dito. Na ito ang kanilang papasukin ang Jauha Pavilion kung saan ang misteryosong tao. Kaya napalingon dito ang leader nila. Sabi niya, ano ginagawa mo Robert? Tumugon kung sino man ito, ang mga humahawak sa aking tinubo ang bayan, hindi ko mapapatawad ang sino man sa kanila habang pasigaw ito. Functional pa ba ang combat suit mo? Bawal hawakan ito sa bodega sa sandaling ma-discharge ka. Akala ko nabili mo na lahat ng kailangan natin. Sabi niya, minsan ay espesyal para sa sundalo, palaging isang espesyal na puwersa ng kawal, nilagyan ko to ng langis at pinakintab ko to araw-araw. Sa papasukin nilang daanan ay napasabi ang leader nila na kamusta ang signal Sonja. Dito ba sa loob nito nanggaling ang signal? Tama ka, gayunpaman ang signal ng buhay ay lumalakas, maaaring hindi ito tao, mag-ingat kayo. Pagkatapos ay mag-deploy muna tayo ng reconnaissance drone, kailangan nating kilalanin kung ano ito. Hindi na hanggang natuloy ang sinabi niya kasi si Robert ay namamadaling tumakbo papunta sa daanan. Kung hindi ito ay isang tao, ako na bahala tumingin at papatayin ko to. Lumabas ka dyan halimaw, nandito ang isang special force sa kabila nito ay wala nang masabi pa ang dalawa. Ano kaya ang dahilan nito kung bakit nawala ang mga tao sa bayan? Sumunod kayo sa akin at manatiling alerto. Na may kung anong liwanag ang papalapit na nagtaka naman ang leader. Nasa mga mata niya ay nagulat siya dahil isa itong malakas na apoy. Nabigla na lang lumabas ng pagkalakas-lakas ang apoy sa daanan. Na makikita natin na umabot ito hanggang sa entrance. Pagkatapos ay unti-unti na nawawala ang apoy. Pati ang leader ay nagulat, pati na rin ang dalaga sa nakikita nila. Dahil magkadikit na, sila pati ang naglaladanggan nilang bilog. Ayun pala, dahil niligtas pala sila ng ating bida sa nangyari apoy. Napatingin ang ating bida sa harapan niya. Sabi niya, ano ba ang tinitignan mo dyan? Tere, na sabi niya sa dalaga habang ang leader ay nahulog sa ibaba. Na ang tinitignan nila ay walang iba na si Robert na puno ng natamo sunog kanina at sabi ng leader kay Robert, buhay ba ito o patay? Kaya nilapitan niya ito at sinabihan, Robert, buhay ka ba, nagsalita ka?
Kaya tinawagan niya si Sanjay kung sa gantong pamamaraan ba namatay si Robert. Hindi ito patay, okay pa naman si Robert, swerte niya pa na ginawa ng combat armor ang trabaho nito. Sabi niya saka bakit hindi siya sumasagot, tumutugon si Sanjay, malamang natakot lang siya. Kanyang isip, ano ba sinasabi mo dyan, totoo ba talaga iyan? Habang sa kabila parte nito ay ang ating bida ay tahimik na nakikinig sa kanila. Napatingin siya sa itaas niya kung anong bagay ba ang nakikita niya. Na parang itong isang kulay pink na rosas na papalapit sa ating bida. Na nagtaka ito kung kanino ba ito galing. Ayun na nga, isang magandang rosas ang pinapalibutan sa ating bida. Na nanggaling ito sa isang misteryosong tao na nagpalabas ng nag-uumapo ito ng malakas na energy na ang ating bida ay nakatingin lamang ito. Na harapan nito ay makikita natin ay isa palang matandang tao ang walang malay na nagpapalabas ng nakakamatay na aura. Na ang ating bida ay wala na masabi pa dito habang nakatingin lamang siya. Sabi ng leader, siya ba iyon, ang pinagmula ng signal ng buhay na iyon? Tumugon, tama ka, kung ang data ay tama, siya ang leader ng Mount Hua. Sa mga mata nito ay sobra nagulat ito sa narinig niya kay Sanjay dahil flourishing blossom sword sovereign na si Yongjok. Yan tao ba yan, ang pinuno na Mount Hua sword sovereign? Na ang isa sa mga bulaklak nito ay nahawakan ng ating bida at sabi ang katotohanan na ang plum blossom bukas mula sa init ay nangangahulugan. Ay nakamit ang peak ng plum blossom heavenly fragrance heart technique, kaya nagulat siya dito. Ngunit bakit ang plum blossom ay namumulaklak sa kulay ube na unti nawawala sa kamay niya ang bulaklak? Tumugon siya at sabi nangangahulugan ito na ang plum blossom heavenly fragrance technique na may halong purple mist na banal na sining. Sa kabila nito ay napaluha na naman ang dalaga dahil ang kanyang tatay pala iyon. Na maayos naman pala ang kanyang tatay at kung bakit nawala ang ibang tayo rito. Abangan sa susunod na kabanata. Dito dali-dali tumakbo ang dalaga papunta sa kanyang tatay na ang leader ay napasigaw na lang sa nakikita niya, may iligtas ba o magagawang gisingin ang natutulog na sword sovereign.